welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin tungkol sa inahing baboy. Paano nga ba ang pakain para dumami ang piglets, dumami ang iaanak ng ating mga alagang baboy. So tara, let's go mga katropa! Ito guys, yung inahing baboy. Ito nga palang baboy na to guys is malapit na manganak, halos 2 weeks o less than 3 weeks na lang yung manganganak na to. As per dun sa schedule. Pinabulugan to yung month ng November at ito na nga, antay-antay na lang at medyo malapit-lapit na to. So ito guys, paano nga ba yung dapat na pakain sa mga alagang baboy na katulad nito para at least makatiyak tayo na marami ang iaanak ng mga alagang baboy at maging healthy ang mga piglets. Imayin natin mga katropa, ang pagpapakain sa mga alagang inahing baboy ay depende sa kung anong stage na ng pagbubuntis sila. So mayroong mga baboy na kailangan pakainin ng napakakonte, lalong-lalo na kung bagong bulog pa lang ito. Sa panahon ng pagbubulog sa mga alagang baboy, maaaring wag muna tayong magpakain sa araw na pinabulugan ito. Kung hindi man natin maiwasan, at least magpakain lang tayo ng konti. Sa ikalawang araw, unti-unti nating dagdagan, maaaring ibalik sa 1 kilo, at sa ikatlong araw, another 2 kilos, or 1.5 kilos. I-maintain lang natin for the next 4 days, at after nyon, pwede nang gawin na natin 2 kilos muna o 1.5 kilos hanggang sa mga ilang araw. Kapag nasa kalagitnaan na ng pagbubuntis ang ating mga alagang baboy, ay pwede na nating dagdagan. Kapag umabot na guys sa mga 80 days, 90 days, yung hanggang 100 days, maaari na tayong magpakain ng marami sa ating mga alagang baboy. Bakit ba kailangan marami na? Pwedeng 3 kilo sa maghapon. Maaaring makatulong ito para at least yung mga alagang baboy na nagbubuntis makakuha ng wastong nutrisyon sa mga kinakain na feeds ng ating mga alagang inahing baboy, yung mga piglets na daladala nila sa kanilang katawan. Kapag malapit na ang mga anak, doon natin simulan sa pagpupurga sa mga alagang baboy. Kapag nagpurga na tayo ng mga alagang baboy o inahing baboy na katulad nito, maaari nating bawasan yung pakain para at least makatulong ito para mailabas ng baboy yung mga bulate sa kanilang katawan. Sa ika-110, 11, 12 hanggang 13 hanggang 14, unti-unti na tayong magbawas ng pakain sa ating mga alagang baboy. Sa ika-113, 114 days, maaari tayong magpakain ng 1 kilo lang sa mga alagang baboy o 1.5 kilos. Ito ay makakatulong para at least yung mga piglets ay magutom sa loob ng kanilang tiyan at sila na mismo yung kusang lumabas, magpuwersa sa tiyan ng baboy para ilabas na sila. Kapag ganoon kasi guys, kapag nagutom mga piglets, talagang pepwersa sila at pepwersa na lumabas na sa tiyan ng inahing baboy. Yun ay sa ika-113 at 114 days. Yun din ay makakatulong kapag nagbawas tayo ng pakain sa ating mga alagang baboy para at least yung ating inahing baboy hindi mahirapan sa panganganak. Makakatulong ito para hindi siya masyadong hingalin, hapuin habang nagle-labor ang ating inahing baboy. Napakaraming mga pagkakataon na namamatay ang inahing baboy sa panahon ng panganganak. Ito siguro isang dahilan is overfeeding, kaya naman talaga yung mga alagang baboy ihingal na hingal. Hingal kasi ang inahing baboy, medyo mahihirapan yan guys makarecover. Kaya importante rin guys na bago manganak ang inahing baboy, nagtutunok tayo ng vitamin B complex. Makakatulong ito para magkaroon sila ng extra energy at makarecover agad. Ganon din pagbibigay ng mga antibiotic, vitamins para at least maging makatiyak tayo na healthy ang ating mga alagang baboy at healthy rin yung ilalabas nila sa kanilang mga tiyan. Nakakatulong ba sa inahing baboy na dumami yung anak kapag maganda ang pagkain natin? Yes, isa talaga kahit sinong tanongin natin yung wastong nutrisyon, hindi lang lahi ng baboy ang nakakapag-ambag para at least dumami ang iaanak ng ating mga alagang baboy. Yung tamang pagkain sa kanila, quality ng feeds na kinakain nila,
Isa yun sa mga faktor na maaaring makatulong maliban sa genes ng baboy o sa lahi ng baboy na ibubulog natin sa ating inahing baboy. Kasi nga guys, kung hindi stress yung baboy, kung maganda yung nutrisyon ng baboy, makakatulong ito para at least maging maganda yung kanilang pagbubuntis at pagbubuo ng mga piglet sa kanilang tiyan. Maganda rin guys na pakain sa baboy ay yung hinahaluan rin natin guys ng medyo tubig. Ito ay makakatulong sa kanila para at least maging mabilis yung kanilang pagkain at maging maganda ang sirkulasyon ng nutrients sa kanilang katawan. Ganon din guys yung tubig para hindi sila masyadong hingalin, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init. Kung saan alam naman natin at yung mga baboy natin na alaga ilaging stress. Ito guys, isa ito sa mga product ng baboy na pinicture natin kanina, itong inahing baboy. Usually guys, magtataka kayo kung bakit konti na lang yung alagang baboy dito. Kasi nga guys, totoo na manipis na talaga ang ang mga babuyan ngayon. Hindi lang dito sa babuyan na to, kundi kahit sa iba't ibang mga babuyan. Kaya naman lumobo na rin guys ang presyuhan ng mga piglets. Kaya nga importante guys na meron tayong mga backup na katulad nito na inahing baboy para at least makatulong sa atin para hindi tayo masyadong magastusan kung magkakaroon tayo ng mga project na partner. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Coco YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at magsenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam. Yung tinola no. Maganda yun, araw-araw mangitlog yung manok ano. Ganda na ng tanim mo.